Good day everyone! Bago tayo magsimula sa ating talakayan, maaari muna tayong magmingi ng gabay sa ating Panginoon. Joanna, can you lead the prayer? Okay, tumayo tayong lahat at tayo manalangin. Amen. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, i-check ko muna kung sino ang umabsent ngayong araw. May lumiban ba sa inyong klase ngayong araw? Okay, wala. Very good. Sana ganito kayo lagi? Present lagi. Okay? Aking munang babanggitin ang classroom rules. Hindi lamang dito sa online, kundi pati na rin sa face-to-face class. Una ay yung makinig at tumahimik kapag may nagsasalita. Kapag sa online naman is wag na lagi nyong tignan or i-check nyo lagi kung naka-open mic man kayo or hindi. Kasi nakaka-distract yun sa mga makikinig at nagtuturo. Pangalawa, maging responsable at laging handa. Ang gusto ko kapag may pinapagawa akong activities ay naipapasa sa tamang oras. At minsan ay surprise quiz ako, kaya dapat lagi kayong handa. Number 3 is yung sundin lahat ng classroom rules na sinasabi ko. Pang-apat, itrato ang ibang tao ng may respeto. Yun lang naman ang gusto ko, respeto sa nagsasalita, respeto sa ibang tao. Next is yung itaas nyo lamang ang inyong mga kamay kung gusto nyong magpaalam or magsalita. Kapag sa online naman, ipindutin nyo lang yung virtual hand para magsalita. Ngayon naman, sa ating naging talakayan noong nakaraang araw, sino ang nakakaalala kung ano ito at tungkol saan ang ating pinag-aralan? Yes, Raymar? Very good. Ang ating napag-aralan noong nakaraang araw ay tungkol sa unang digmaang pandaigdig. Very good. Next naman ay babanggitin ko ang objectives. At the end of this lesson ay nakikilala nyo ang mga kababaihan at organisasyon na may mahalagang ginagampanan sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Napapahalagahan ang mga mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Panghuli is yung nakakabuo kayo ng concept map tungkol sa mga bahaging ginagampanan ng mga kababaihan sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Kaya mag-ready kayo at dapat makinig kayo sa aking mga sasabihin. Una, sino ang nakakakilala sa dalawang babaeng nasa larawan? Taas nyo lamang ang inyong kamay kung gusto nyong sumagot. Yes, Ella, ikaw? Yung unang babae. Yung unang larawan. Sino yan? Very good. Siyang si Gabriela Silang. Yung pangalawa, sinong gustong sumagot? Ikaw, Marco? Very good. Palakpakan naman natin sila. Yan ay siya, si Gregoria D. Jesus. Palakpakan natin sila. Ngayon, ano ang naging kontribusyon kaya nila sa ating lipunan? May nakakaalam ba? Yes, Marco? Again? Naging bayani. Tama rin naman, naging bayani sila. Naging bayani sila sa ating bansa.
Ngayon, may babanggitin akong background at naging kontribusyon ng dalawang babaeng nasa larawan. Una ay si Gabriela Silang. Si Gabriela Silang ay unang Pilipinong babae na namuno sa isang paghihimagsik. O, di ba? Kahit babae lang siya na kayang-kanyang pamunuan ang paghihimagsik laban sa mga gustong sumakop sa ating bansa. Namuno sa isang paghihimagsik noong kolonisasyon ng mga Kastila sa Pilipinas. Nang namatay ang asawa niya, si Diego Silang, ipinagpatuloy niya ang pinaglalaban ng asawa. O, di ba? Pareha sila ng layunin ng kanyang asawa. Kung ano yung gusto ng asawa niya noon na ipaglaban ng ating bansa, ay ipinagpatuloy niya nung namatay siya. Talaga namang nakakahanga. Yan si Gabriela Silang. Next naman ay si Gregoria de Jesus. Karaniwang tinatawag ng mga maghihimagsik na Inang Oryang. Ang tawag sa kanya ay si Inang Oryang. Nagkaroon ng mahalagang tungkulin sa katipunan. Siya ang taga-ingat ng mga mamahaling kasulatan dito. Pinamahalaan ni Oryang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi na katipunan na minalas na masugatan. Ito naman si Gregoria de Jesus ay naging bayani siya, nagkaroon siya ng mahalagang kontribusyon sa ating lipunan noong panahon ng himagsikan. Dahil siya yung mga gumagamot or nagpapagaling sa mga Pilipinong nasugatan sa pakikidigma. Tapos, at siya rin yung nag-iingat sa mga documents ng mga mahalagang kasulatan noong nakaraang araw. Kaya ngayon ay meron pa yung mga ibang nasa National Museum natin dito sa ating bansa na yung mga iba't ibang documents or yung mga ibang kasulatan noong nakaraang araw. Dahil isa si Gregoria de Jesus sa mga nag-ingat nito. Ngayon naman, sino ang gustong gumaya sa dalawang nasa larawan? At bakit gusto mo naman maging kagaya nila? Yes? Again, Isabel? Very good. Naging matapang na babae at namuno sa paghihimagsik laban sa gustong sumakop sa ating bansa. Pinatunayan nila na hindi lamang lalaki ang may kakayahan upang ipaglaban ang ating bansa, kundi pati mga babae rin. Kaya hindi mo pwedeng nung sinaunang panahon, maraming mga nagmamaliit sa mga babae kagaya natin dahil ang alam nila ay gawaing bahay lamang at mag-alaga ng mga anak ang kaya nating gawin. Ngunit hindi nila alam na kaya din natin maghimagsik gaya ng mga kalalakihan. Okay, very good. Palakpakan nyo naman siya. Ngayon, sino kaya ang makakapagsabi kung ano ang ating pag-aaralan ngayong umaga? Yes? Ikaw ulit, Marco. Sa tingin mo, ano ang ating pag-aaralan ngayon? Very good. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga karanasan at bahaging ginagampanan ng mga kababaihan tungkol sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Very good. May kilala ba kayong mga samahan dito sa Pilipinas na kilalang samahan ng mga kababaihan dito sa May kilala ba kayong samahan or
or isang babae na kilala dito sa Asia. Yes, Maria Corazon C. Aquino. Tama. Sino pa? Okay. Ang pangalawang ating pag-aaralan ay yung mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Ano nga ba yung mga ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan natin? Una, aralin muna natin, atin muna pag-aralan ang mga samahan at kilalang kababaihan sa Silangang Asya at Timog Asya. Una ay si Corazon C. Aquino. Maaaring pakibasa? Yes, again, Marco. Okay, very good. Si Corazon C. Aquino ay itinaguri ang Mother of the Philippine Democracy at ang Joan of Arc. Inuutos niyang lisanin ng mga Amerikano ang military bases nila sa Zambales at Pampanga. Binuwag niya ang mga kartel at monopolya. Pagre-reforma sa Family Code of the Philippines. Sinong nakakaalala sa Family Code of the Philippines? Yes, Isabel? Very good. Nakapaloob sa Family Code of the Philippines yung mga karapatan at mga karapatan na tinataglay ng isang pamilya at yung mga dapat nilang mga tungkulin sa kanilang mga anak. Kasama din dyan yung marriage. Next, Republic Act number 6657 o ang Comprehensive Agrarian Reform Law. Noong August 1, 2009 ay binawian ng buhay ang dating Pangulo ng Pilipinas sa edad na 76. Sunod naman ay yan si Corazon C. Aquino. Next naman ay si Concepcion Felix Rodriguez. Siya yung unang Pangulo ng Samahang Feministang Pilipinas na itinatag sa Manila noong Hunyo 30, 1905. Ipinaglaban din niya ang karapatang kababaihang Pilipino tulad ng pagtatamo ng edukasyon, pantay na sahod at magkatulad na uri ng trabaho. Kauna-unahang natatanging feminista ng Pilipinas. So, 'di ba? Siya yung unang pangulo na naging pangulo ng isang feministang Pilipinas. Feminist. Siya rin ay bayaning Pilipino para sa pakikipaglaban para sa karapatang pantao. Si Doña Concha ay binawian ng buhay noong Enero 27, 1967. Yan naman siya si Concepcion Felix Rodriguez. Next naman is si Pura Villanueva Calao. Inorganisa niya ang Asosasyon Feminista Ilongga, isang grupo ng mga suffragettes na mayroong sawikain na what a man can do, a woman can do as well. Anong pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Pura na what a man can do, a woman can do as well? Yes, ikaw, Leia? Okay, very good. Tama. Sa sinabi niyang yan, ibig sabihin niyan is lahat ng kayang gawin ng kalalakihan ay kaya ring gawin ng mga kababaihan, o 'di ba? Para sa kanya is pantay lang ang mga kababaihan at kalalakihan. Kung anong kaya ng lalaki, kaya niyang magtrabaho ng mabibigat, kaya niyang magbuhay ng kanyang pamilya, of course, kaya din gawin ng mga kababaihan. Next, ipinaglaban niya ang karapatang makaboto hanggang taong 1937, o 'di ba? Hindi lamang mga lalaki ang dapat magboto, kundi pati mga babae.
Dahil parehas naman tayong pantay-pantay sa lipunan. Noong unang panahon, oo, may mga kababaihan talaga na hindi pinagbibigyan ng lipunan or para sa kanila ay wala silang ambag sa lipunan. Pero ngayong generasyon na to, halos pantay, hindi lang halos kundi pantay-pantay na ang kababaihan at kalalakihan. Kung anong kayang gawin ng kalalakihan ay nagagawa na rin ng mga kababaihan. Next, naging pangulo ng League of Women Voters. Yan, si Pura Villanueva Calao. Next naman is si Aung San Suu Kyi. Siya naman ay taga Myanmar, isang demokrasyang aktivista at pinuno ng pambansang liga para sa demokrasya, National League for Democracy sa Burma. Aung San, mula sa kanyang tatay Kyi, mula sa kanyang ina na Suu, mula sa kanyang lola na T at sa kanyang lola na Suu. Mula 1989 hanggang 2010 ay paulit-ulit siyang ikunulong dahil sa kanyang pagkikipaglaban para sa karapatang pantao. O diba, napakatapang ni Aung San Suu Kyi. Biruin mo yon, kaya niyang magpakulong or tiniis niya na magpakulong ng paulit-ulit para lang ipaglaban ang karapatang pantao. Nagawaran si Aung San Suu Kyi ng Nobel Peace Prize noong 1991 dahil sa kanyang nagawa. International Simon Bolivar Prize noong 1992 at ang Jawaharlal Nehru Award ng 1993. Yan. Yan si Aung San Suu Kyi ng Myanmar. Next naman, ng panglima, si Mao. Siya naman ay taga China. Women hold up half the sky. Propagandang nagpapalabas sa mga kabaihan upang maging kabilang sa lakas manggagawa ng China. Si Mao naman ay siya yung samahan na Women Hold Up the Sky. Isang samahan yun ng mga kababaihan na para maging kabilang sila sa mga manggagawa or yung mga nagtatrabaho sa China. Ang gusto nila ay maging pantay na karapatan at katayuan ng mga kababaihan sa kalalakihan. Pinaglalaban yun ni Mao ng China. Yan. Next naman, yung isa pang samahan isa pang samahan ay sa Japan naman. Ito yung first wave feminist ng Japan. Ang samang ito ay sinubukang iangat ang mga kababaihang Hapones tungkol sa kanilang kalagayan ng lipunan at inilantad sa publiko ang sawikaing good wife, wise mother. Ito naman is yung sinubukan nila, parang pinaglaban nila na iangat yung mga kababaihan, yung estado ng mga kababaihan sa Japan tungkol sa kanilang kalagayan sa lipunan. At nag-iwan sila ng sawikaing good wife, wise mother. Ano ibig sabihin nun? Mga kababaihan ay magiging isang good wife or mabuting asawa at magiging wise na mother. Napagkalooban din ang mga kababaihan ng pangkarapatang bumuto, makiisa sa parlamento at maging edukado batay sa saligang batas ng 1947 ng bansang Japan. Yan ang samahan ng feminist ng Japan. Next naman is yung Ichikawa Fusai ng Japan. Pinangunahan niya ang Women's Suffrage League dahil sa walang karapatang bumoto ang mga kababaihan noon maliban sa diskriminasyon sa kakayahan nila. O diba? Itong si Ichikawa Fusai, siya yung parang pinaglaban niya o pinangunahan niya na
dapat ang mga kababaihan ay dapat may karapatan ding bumoto dahil nakakaranas ng diskriminasyon ang mga kababaihan noon sa Japan dahil lamang sa kanilang kakayahan. Siyempre, iniisip ng ibang tao ang mga kababaihan ay hindi niya kayang gawin ang mga ginagawa ng kalalakihan. Kaya pinaglaban ito ng mga ni Ichikawa Fosei. Nagpursiki at nakibaka sila at ipinaglaban ang kanilang karapatan tungo sa pagkakapantay at sa wakas ay nakamit rin nila ang karapatang makaboto noong 1947. Next naman is yan naman si Ichikawa Fosei. Next, ito naman tayo sa pangalawang topic is yung mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Ano nga ba yung mga ginagampanan nila? Siyempre, una dyan, bilang isang babae at ina. Ang babae rin ay nagmamay-ari ng kanyang bahaging profesional at aktibo sa labas ng bahay at nais marinig at makita. Sa Muslim, bawat babaeng Muslim ay may obligasyong moral at pangrelihiyon na maghangad ng kaalaman, paunlarin ang kanyang talino at palawakin ang kanyang pananaw. Halimbawa ng mga women's organization dito sa Pilipinas, women empowerment, sila yung nagsusulong ng gender equality o ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki dito sa bansa. DSWP o yung Democratic Socialist Women of the Philippines, mga grupo na sumusulong sa karapatan ng mga kababaihan. Okay, dumapo naman tayo sa individual activity. Yan. Ipaliwanag ng mabuti ang sumusunod na katanungan o sitwasyon batay sa inyong pagkakaintindi sa mga tanong. Una, bilang isang mag-aaral, ano ang paraan mo upang maipakita ang pagpapahalaga sa papel ng mga kababaihan sa lipunan? Next is yung sa Pilipinas, magbigay ng mga organisasyon o leader na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kababaihan sa lipunan. Gawin niyo lamang yan sa loob ng Gawin niyo lamang yan sa loob ng 5 minuto. Okay, tapos na ang 5 minuto. Ipasa niyo na ito sa harapan. Next na activity naman ay group activity. 5 members lamang ang isang grupo. Kayo na ang bahalang pumili kung sino ang gusto nyong kagrupo dahil ayoko yung napipilitan lamang na makigrupo sa isang grupo. Ang gagawin nyo ay gamit ang concept map, bumuo ng konsepto base sa bahaging ginagampanan at layunin ng isang pinuno na nakasulat sa gitna. Ilagay nyo dyan. Halimbawa, si Corazon, si Aquino, siya yung ilagay nyo dyan sa bilog sa gitna. Ngayon, ano yung mga naging ginampanan niya sa lipunan? Yan gawin niya lamang yan sa loob ng 10 minuto. Okay, tapos na ang inyong 10 minuto. Tapos na ba ang lahat? Maaaring pakipasa na ito sa harapan. Okay. Next naman tayo. Ito. Tanong ko, sagot mo. Magtatawag ako ng estudyante at maaaring sagutin lamang ang nasa harapan. Sino ang laging? Kanina pa si Marco. Pwedeng iba naman. Yes, Jeff. Ikaw? Sa palagay mo, bakit nga ba mahalaga ang kababaihan sa ating lipunan? Okay, very good. Napakagaling naman ni Jeff. Palakpakan nyo naman si Jeff.
Mahalaga, tama ang sinabi niya. Mahalaga ang mga kababaihan sa ating lipunan dahil unang-una, wala tayo kung walang mga kababaihan. Sino ang magluluwal sa atin? Yung tatay natin, 'di ba? Hindi naman. Sino ang mag-aalaga sa atin or sino ang magbubuntis para sa atin? Kundi ang kababaihan or ating mga nanay. Pangalawa, maraming naging kontribusyon ang mga kababaihan sa ating lipunan, gaya nga ng sabi ni Jeff, lalo na nung unang panahon dahil kasama sila or kasapi sila sa pakikidigma upang ipaglaban ang ating bansa, upang maging malaya, upang makamit natin ang kalayaan na tinatamasa nating ngayon. Very good. Napakagaling naman. Palakpakan nyo naman si Jeff. Next. Ito naman magbibigay lamang ako ng quiz. Okay? Kuha kayo ng mga papel at sagutin ninyo ang nasa harapan. Okay, tapos na ba? Next tayo. 1 to 10 lang naman yan. Letter lang ang inyong isulat. Okay, next. Last. Yan na. Okay, very good. Ngayon naman, tapos nyo na ang inyong mga ay ipasa nyo ito sa harapan at aking i-check. Okay? Sa inyong takdang aralin ay gumuhit ng poster tungkol sa women's empowerment na nagpapakita ng kahalagahan ng mga karanasan at bahaging ginagampanan ng mga kababaihan upang makamit ang pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya at karapatang pampolitika. Ipasa nyo yan sa akin sa susunod na araw at sa bago nating talakayan na pag-aaralan. Okay, thank you very much sa pakikinig at sa mga sumagot sa aking mga katanungan. Maaari na po kayong umuwi. Thank you.